Ilo na sa budget hearing sa Kamara ang hindi raw abot kayang presyo ng pambansang pabahay para sa Pilipino program ng gobyerno. Ayun ang balita si Marisol Abduraman. Panaginip lang yan para doon sa sinasabi niyong may hirap. Wishful thinking at panaginip yung tinatarget natin na 1 million. Ito ang banat ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa mga opisyal ng Department of Human Settlements and Urban Development sa budget hearing. Ani Castro, hindi pang mahirap ang 4PH o pambansang pabahay para sa Pilipino program ng gobyerno. Yung sinasabi ninyong mahihirap, hindi kakayanin yung proposal ninyo. Hindi naman tumataas ng ganon ang sweldo ng tao. Kaya paano po natin masasakatuparan yung 4PH? Aminadong DHSUD na may kataasan nga ang presyo ng mga pabahay sa syudad na siya man daw kagustuhan ng urban poor. Yung in-city, maganda yan. Kasi ang cost of living niya mamumura. Kung nasaan yung trabaho at nasaan yung school, nandun po sila. Kaya huwag niyo po titignan yung presyo. Ang tignan niyo po yung support po ng gobyerno doon sa monthly amortization. Dati raw kasi nire-relocate ang mga informal settlers sa mga off-city o sa malayong lugar. Iba na raw sa mga resettlement ngayon. Tumataas din daw ang value nito at makikinabang din daw sila dahil magiging sa kanila rin daw ito sa katagalan. Tumataas din daw ang value nito habang tumatagal. Yung mahihirap po, magkakaroon po ng kanyang pag-aari. Pagdating ng araw, meron silang kayamanan na pagmamalaki na at milyong-milyong ari-arian. Sabi ng DSHUD, hindi raw nila ito pwedeng sobrang babaan dahil kailangan nilang ibalanse ang mga beneficiary at developer. Sa pagdinig din natanong ang ahensya sa mga mekanismo kung paano matitiyak na mga legitimate na beneficiary ang mabibigyan at hindi mga dami lang. Sa ngayon, nasa 6 million pa rin na bahay ang backlog ng gobyerno. Inamin ng DHSUD na mabagal ang 1 million na target nila sa isang taon. 15 billion ang inisyal na budget na hinihingi ng DSHUD. Ito ang unang balita. Marisol Abduraman para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para laging una sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.